Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? And dive in na tayo, no? Sa ngayon po nasa Cancer na po tayo. And sa totoo lang guys, I'm so happy, no? Dahil parang ngayon po nagkaroon po ako ng panibagong outlook po sa lahat po ng zodiac po natin. And you know na ang Cancer po is related po siya sa moon, which is also a water element. Alam po natin na cardinal sign po siya. So ang Cancer po ang pinakabata po sa lahat po ng water element. And kung babasihan mo lang po yung mga lumalabas po diyan sa astrology, talaga pong minsan po talagang mahirap po talagang pakisamahan or mahirap po dalhin po ang isang Cancer. Nandiyan na nga po yung parang yung masyado po siya lang emotional. And kaya po minsan hindi po sila magkakasundo ng air, hindi po sila magkakasundo ng fire dahil nga po sa ang water element kasi is mabigat, no. Parang dense ba, yung mabigat siya, no. So, kung ikukumpara mo sa air, which is kumpara mo sa Libra, kumpara mo sa Aquarius or sa Aries, no. But then ang gusto ko lang sa inyo guys na bawat zodiac po natin, meron pong tinatawag pong downfall or meron po silang or sabihin po nating weakness or yung lakas at kahinaan. Talaga pong lagi na po ng ganyan. Walang perpektong elemento. No, walang perpektong sign. Ang sa akin po, pag-aralan mo po siya para at least alam mo kung paano mo dadalhin ang sarili mo and yung ibang tao din po, no. So sa ngayon po ang Cancer, ito nga nagulat nga ako eh. So ang Cancer po is the 4th house po ng zodiac sign natin, 'di ba? Meron tayong 12. Pang-apat po ang Cancer. So kung i-add mo siya sa ngayong taon na to, 2025, ano po mangyari po sa Cancer, no? So kung titingnan mo siya, ang 4, no? So 4th house, so i-add mo siya sa taong to. So 4 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 13. And nagkataon po talaga na pag i-add mo siya lahat, is still the same, is 4. So pwedeng sabihin po natin na ang lahat po ng zodiac sign ngayong taon na to is stagnant. Very stagnant po ang mga Cancer ngayong taon to, no? And kumbaga sa akin parang may mga problema po sila na hindi po nila kakayanin po o hindi po sila makakaalpas ngayong taon to. I don't know next year, no, kung magbabago po ang energy po nila. Now, ngayon kung ikukumpara mo or ilagay mo ang Cancer po sa tarot card po natin, which is I think ang tarot po magsisilbi po siya ng the Chariot, the 7th, the numero 7, no, the 7th, the Chariot is the 7th major arcana. And magbabago talaga ang pinaka physical outlook mo kasi ang dito sa Chariot kasi is like is a triumphant, although ibig sabihin niya, sige, sabihin natin ha, 7 plus 2 plus 2 plus 5, no po, i-add mo siya. So, is equals to 16. Same thing with Aries, with So, ngayon parang nagkakaroon po ako ng light na kung talagang totoo pong energy po ng bawat zodiac po natin, no. So, is equals to 7, still the same, no, 16 is equals to 7. Parehas lang po yan, parehas lang po dito. So, sa akin, i-combine mo po siya kasi ang 4 is about, sabi ko nga sa'yo, is a corner, kwadrado siya, no, 4 corners po siya, is neither bad, neither good, no. Pero ang sa akin kasi, napakahalaga po ng 4 na corner kasi ito po yung parang kumbaga sa akin, itong taon na to, yung stagnant na sinasabi ko, actually, is not really means stagnant. Ito yung taon po kasi na parang magpapahinga kayo sa mind, sa isip, no? And then, ito yung time po na mag-contemplate kayo kung ano pong gagawin po niyo the next year. Then, ito din po yung time na parang kumbaga sa akin, kung sa bahay po, gumagawa kayo ng pundasyon ngayon. Asa na kayo ngayon, no? Yung plano mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, etong taon na to, you will plant a seed. You will start doing, you will start planning, you will start thinking, ganito po ang gagawin ko, ganito nga, ganyan. Literalmente talaga pong the next year, magbabago po ang buhay nyo. Pero kung talagang wala kayong plano, sige lang po, sige kayong agrangay. Ano yung agrangay sa Bicolano? Yung lagi po kayong nagrereklamo, puro kayo reklamo, puro kayo hinanakit, puro kayo and puro kayo iniisip po na negative, lagi kayong talo, lagi kayong kinukulam, no? Hanggang doon lang po talaga ang buhay mo kasi lalo po kayong ididiin.
At then, hindi ito ang gusto kong mangyari sa channel po natin. Everyone has a chance to grow. Everyone has the capacity or the right to change their life. Ang gusto ko lang po, pero paano mo nga babaguhin ang buhay kung hindi mo naman alam, di po ba? No. So sa ngayon po, kung i-combine po natin, so some of you may be stagnant, may be planning, and while the other cancers is really going into deep inside, which is actually parang bumalik ko po kayo. Ang iba sa inyo is talaga pong nag-aral. Kung nag-aral kayo, nagmuni-muni kayo kung ano talaga ang capacity niyo, parang you go in. No, yung tinatawag niyong plano, parang hindi, parang ang lahat po ng cancer ngayon ba, parang nag-ano sila sa sarili nila. Hindi sila masyadong nag-i-involve po sa ibang tao, which is good. As long as na ang plano mo is positive siya, like baguhin mo ang buhay mo, ganito ngayon, pabayaan mo na po, wag mo nang pakialaman or wag kayong paapekto ng mga sinasabi ng ibang tao. Para po kahit papano po, magbabago po ang buhay natin, no? I think alam po ninyo baga ang symbol ng ang the chariot. Alam niyo yung buwan dito? Oh, dito niya nilagay sa abaga niya. Ibig sabihin ang to be fully triumphant po sa emosyon mo, kasi ang cancer kasi talo sila sa emosyon. You have to carry it on your shoulder. Ibig sabihin, parang ang moon, gawin mo lang po siyang kasangkapan po para po makuha mo yung gusto mo. Hindi yung you are the moon itself. Kasi kung minsan, talagang talo ka po ng waves, talo ka po ng ocean, kapag tumataas ang dagat, no? Tumataas ang emotion mo, parang you are parang happy ka, depende sa klima, no? Parang ganun, no? Pero sa akin, your emotion is like you should carry that one, no? Dapat ikaw po ang may kung kailan ka matutuwa. Dapat alam mo 'yun, kung dapat yung mood mo, yung feelings mo, yung emotion mo, huwag kang padidikta sa kung anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Ikaw ang dapat kung kailan ka matuwa, sumatuwa ka. Dapat ikaw 'yun ang mag-decide kung bakit. Ikaw ang mag-decide kung matuwa ka dapat or hindi, no? Hindi yung ibang tao or you know what I mean, no? Siguro nakukuha din yung ibig kong sabihin, no? Para hindi na po ako dito magbura. So guys, ang the chariots kay hindi lahat I'm so sorry, no, hindi naman po lahat siguro masyadong emotional. Pero ito kasi, ang lahat ng sinasabi ko, nabe-base po ito sa lahat po ng nababasa ko sa inyong comment diyan po sa baba. Diyan ko po yan binabasa kung ano po ang mga komento niyo, mga emotion niyo. Nandiyan na yung mga feelings niyo, kung ano po talaga yung mas mahalaga sa inyo at the time po na nagko-comment kayo sa akin. No? And masasabi ko doon, ang hirap ng buhay, si ganito, si ganyan, no? Wala akong pag-ibig hanggang ngayon. Sana magmamahal sa akin yung lalaki para maging masaya akong habang buhay. No. Let's change that. No, baguhin natin ang ating aspeto para po kahit papaano po maging masaya tayo. Ito ang gusto natin, 'di ba? Ultimate po ng buhay po natin is dapat maging masaya tayo. 'Di po ba? And this symbol actually guys is a very good card. Kapag lumabas kasi ito sa reading, pwede nga sabihin po natin na bibili ka ng bagong sasakyan o sabihin po natin na lilipat ka ng ibang lugar, magbubuo ka ng bagong bahay. And this is you, is the feelings of triumph, no? Madadala mo itong kayang-kaya po niya, itong kabayo po na yung pink na black at saka white. Simbolo po ito ng bad, good, na dapat po kayang-kaya mo siyang dalhin. Ikaw po yung driver, ikaw po yung so at tapos ang moon po niya is nandito po siya sa tsapa. So parang nagiging general ka ba, no? Kumbaga sa akin na parang ikaw nagiging commander or general po ba? Commander po ba? Mas bang mas mataas, commander po ba o general? No? Basta sa akin may tsapa ka, no? So ibig sabihin malaki ang paggalang sa iyo. Nagbabago yung paningin ko nagbabago yung paningin, ang feelings ko towards cancer. Ito yung totoong cancer. Kasi sabi ko galing kayo sa dagat, kayang-kaya ninyong magtagumpay sa lahat ng emosyon na gusto niyo gawin. Alam niyo guys, no, as I said, nagbabago po ang energy natin pagdating po ng 2025. Bawat isa sa atin, meron na pong pumapasok sa katawan po natin.
Kapag ka masyado ka pong emotion, masyado ka pong galit, galit po ang papasok sa'yo. And kapag nagagalit ka, hindi mo alam, nananakit ka na po ng ibang tao. And madadala mo sila, masasaktan mo sila nang hindi niyo alam. And alam niyo guys, no, gusto kong ipaalam po sa inyo na ang mundo natin is not what it seems. It's not what it is. Kung totoo nga talaga pong ang paniniwala po natin, ang Kristo, ang Diyos po natin is nasa simbahan, if ever po na ganito po ang ipapanis niya, no, I don't want to be in it. Alam kong hindi ang Diyos ko, ang Diyos natin is hindi, wala po doon. Hindi po siya nakapako. Isubsubi nasa puso mo na dapat sundin mo, and dito po sa isipan mo na dapat i-combine mo. Kaya nga po tinatawag ko na lagi po yung may combination. Hindi pwedeng puro isip. Dapat po may puso din. Hindi pwedeng puso, dapat may isip din. Lahat po siya balanse. So, it's a symbol of cancer po talaga. So, cancer guys, no, napakagaling pala ninyo, no? Kayo po ang supposed to be namin na lakas. Kayo po ang dapat pagtuturo sa amin kung ano po ang dapat namin gawin, no? Kayo po to. Hindi po kayo yung may crab mentality, hindi po kayo yung tao po na hindi kayo yung mga tao po or mga energy po na galing sa tubig na kapag hindi kayo maging masaya, dapat lahat ng mga tao hindi rin maging masaya, no? No. We should bring light, no? Ang dapat ang emotion po natin is kaya po natin, i-handle po natin, ibabalance po natin para magkakaroon po tayo ng ano ba? Hindi tayo makukulong sa mundong to. Hindi tayo makukulong sa third dimension. Ito yung ibig ko sabihin. Kasi kung gusto niyo makapunta sa 4th, 5th, 6th hanggang 9th dimension, dapat po matuto po kayong mag-adjust na hindi lahat ng bagay natin is physical. We are all non-physical beings. And etong mga energy na to, they are all non-physical. And kapag hindi po 2025 nagbago po 'yun, no. Bukas po ang lahat po ng portal. Nasa sa inyo po 'yan kung anong gusto niyo. Open po lahat. And kaya po, alam niyo yung road rage sa sadaan, alam niyo kung hindi naman po, wala naman pong awayan, banggaan, salpukan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na ang warfare yung tinatawag nating giyera, unang giyera po sa langit or sa heavenly war, andito na po sa lupa. And pumapasok po sila sa lahat ng tao para sirain ang mundo sirain ang mundo mo. Ang mundo mo, sirain nila. Mundo niya, sisirain mo. Hindi mo alam yun. Pero sa akin, kaya po natin to. No? And magising po tayo sa katotohanan na no, hindi na tayo paalipin, hindi na tayo patatali, at saka lalo na pong hindi tayo padadala sa takot na pag namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Wala po yan, hindi po yan totoo. No? So sa atin, sa inyo guys, please just be alam ko naman po hindi lahat magugustuhan ang channel ko, hindi lahat magugustuhan yung sinabi ko, but it's okay. No, wala rin po akong pakialam, no. Ang sa akin lang po, let's be sa gusto lang. All right? Sa gusto lang po. So cancer po, guys, no. Bigay po akong reading po sa inyo sa lahat ng cancer. Titingnan natin ngayon, no. Ang ganda. Sa totoo lang guys, no, I'm just so happy, no, parang saya-saya ko ngayon, no, and sana nga po, no, ito po yung mga energy po natin, no? So ibig sabihin po pala, talaga pong bawat isa po sa atin may pag-asa, no, ang sarap sa feeling na may pag-asa po bawat isa po sa atin, no, and here matuto po tayo talagang magpatawad, matuto tayong mapagbigay, no, matuto tayong bayaan mo sila if they on way, then sundin ang anong gusto mo, anong design ng puso mo. Okay? Cancer, June 21 hanggang July 22. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, bigyan mo po ako ng liwanag, no, dawasan po aking kamay, liwanagan mo ang aking isipan. Gusto ko malaman kung ano po nangyari sa lahat po ng Cancer, June 21 hanggang June 22. Okay. Alright, also, ngayon po makita ko talaga dito, unang card po natin, no, sorry, nasanay po ako. Talaga pong ang ngayon. Grabe po ang ng Cancer ngayon, no. Talaga pong nag-go-ins po sila, no. Pinag-aralan po nila talaga kung ano po, no, paano po makapasok sa spiritual. Okay. Alright.
Well, okay, ang pinaka-conscious mind po ng tao ngayon is the high priest, no? Sa lahat po ng cancer ngayon, no? Ito po yung energy nyo. Etong energy nyo is like balance. Gusto na nyo talagang malaman kung ano po pagkatao nyo, mentally, spiritually. And ito po yung parang sinubukan na talaga ninyong pasukin po ang mundo po ng spiritual. Ito po ang makakaano niyo, makakaharap. Ito po siya ang bantay po ng kalikasan. Ito po yung bantay po ng lahat po ng tinatago po natin na sa ating kaalaman. And if you go in, malaman po talaga po ninyo. Pangalawa po, ang subconscious po ninyo is talaga pong agad humarang po ang ating tinatawag po nating Aries, no? Ang tawag dito is like gusto kong i-add dito guys, no? Ang Cancer po, ito po yung symbol also of the Cancer. Ito po siya, no? Ito po yung bantay po ng ating kalikasan, bantay po ng kaalaman. O yung bagang tinatawag po nating the Eden or yung alam niyo yung Bible po na yung paraiso ng Eden, siya po ang bantay. And makakabalik po tayo noon, wala po yun sa kahit sino, kahit ano, kundi dito po yun sa ating sarili, sa ating kaisipan. Kung papasok ka po ulit, makakapasok ka po doon sa unang paraiso na ginawa po para sa atin. And guys, ito po actually parang very deep na kind po ng tinatawag po nating spiritual aspect po ng ating pagkatao, yung makabalik ka po sa paraiso ng unang paggawa sa'yo. Alright, ito yung gustong unang lumabas po sa or mentality or pag-iisip po kayo ng Cancer. Maybe it's not all but most of them, no. Ngayon, ang the Emperor, ito po'y humarang kaagad, no. Humarang po siya sa kung saan kasi etong mga kaluluwang ito, pwedeng sabihin po natin na ang Aries kasi is an old belief, no. Ito yung kasangga mo. Ito yung hindi kasangga, no. Ito yung makakabangga mo. Old belief, no. Yung lumang paniniwala mo kung ano yun. Halimbawa ngayon sa dogmatic, sa religion, sa kung anong alam mo, no, ito talaga ang humarang kaagad. Kaya maraming minsan po pag nagme-meditate kayo, ma'am, hindi ko kaya, ma'am, hinaharangan po ako. Kasi po, yung pag pumasok ka kasi sa sarili mo, pag mag-meditate ka, may humahadlang talaga niyan. And dahil po ayaw po nilang malaman mo kung ano po talaga ang totoong pagkatao mo. But be persistent kasi makakapasok at makakapasok ka. Ikaw po ang may-ari ng Eden na yan. Diyan ka po ginawa, pasukin mo, no. Etong mga kaluluwang to, I think they don't like, no. Ayaw po nila na malaman po nila kung ano talaga totoong pagkatao mo. So, be persistent, no? Hindi po totoo ang nakikita mo. Be persistent po kung gusto mong malaman kung ano talagang pagkatao mo. Ngayon, pangalawa, no? Pwedeng sabihin natin at the center of your card, pwedeng sabihin ko na bumaba po ang dugo nyo. Pwedeng sabihin po natin na ito po is like, hindi naman talaga siya actually kakulangan, no? Kasi ano to Knight of Cups, no? Ibig sabihin po kasi nito is like may nag-o-offer po sa'yo, stagnant po siya, and ano po ba ang nakahadlang, no? Pwedeng sabihin po natin na ang the sun kasi is like either good or nor bad. Pwedeng sabihin po natin na sa ngayon po kasi is like gusto mo talagang magbago ang buhay mo emotionally, and kuminsan po is too much effort. Relax ka lang kasi, ma'am, no, or sir, no. Kung gusto mo talagang makapasok po, relax ka lang po, no. Hindi, wag mo siyang, it will come in your own way. Kahit hindi man magbubukas yung conscious mo, magbubukas po siya paunti-unti. Pagdating naman po sa pera, alam ko kasi, ito kasi mag-reference ng pera, alam ko kasi na ngayon talaga is gusto mong magbago, may project ka pong gustong umpisahan, and ito yung about sa bagong negosyo, no. Pero sa akin, ang card kasi na the sun is the symbol of pagang sibol ng bagong pag-asa, no? Ito yung nagsisimbolize lang, ito yung sinabi ko baga na parang gusto mo talagang magbago ang life mo, or sabihin na natin na meron kang gustong umpisa na project, kaya lang po iniisip mo kasi sa ngayon wala po ikaw pera, kaya po ang sumunod po na doon is king, parang nalulungkot ka, gusto mo sanang ganito ang gawin mo, ganitong ganyan, kaso lang po kulang ka po ng resources. Yun po ang mindset mo, yun po ang iniisip mo. Now, in the past, so ang susunod po natin, no, is just like minsan kung halimbawa man po sa sino man po narinig pagdating po sa pinipilit ko po talaga na
ano, pinipilit ko po na hindi ko makikita yung sakit, no. Kaso nga lang, yung bigat po kasi na nararamdaman mo, dahil po ito sa mga paraan, or sabihin po natin na, talagang sabihin po natin na nahihirapan ka, no, parang mabigat ang pakiramdam mo, dahil talaga pong meron kang gustong baguhin. May nakita din po akong death na nangyari talaga, parang namatayan talaga po kayo, and you want to rest your mind, no? And then, hindi lang yung talagang gusto mong i-rest ang mind mo. Kailangan mo talagang magpahinga. Magpahinga ka muna. Huwag kasi ninyong pilitin na agad-agad baguhin ang buhay nyo. Hindi naman ninyo yung mababago overnight, no? And sabayan niyo kasi ng gawa, sabayan po ninyo ng ganito, ng ganyan, para po magkaroon po siya ng balanse. Alright? Now, but then, at the center of your card, parang meron pong good news po ikaw na parating yung matagal mo nang hinihintay po, yung tinatawag po natin na abundance. Ito symbol po ng abundance po, no? May makukuha mo na po, no? I think may good news po ako makikita sa iyo. And sorry guys kasi nagkaroon ng dalawa to, no? Then, may nakita ako dito na pera po biglang darating po sa iyo, and actually makakauwi ka ba or hindi, kaso lang pag uwi mo parang nagsisisi ka lugod na nauwi ka, no? Ito yung expectation na ganito ang gusto mo mangyari pero hindi po siya nangyari, and parang nadidismaya ka ba, yung parang disappointed ka sa mga nalalaman mo nung umuwi ka na or kapag ka nakauwi ka na, kasi ito parating pa lang po, no? So guys, sa inyo guys, may nakita akong sa lahat po ng cancer ngayon, parang may nakita po akong kaluluwa na kuminsan po talaga guys nagbibigay sa inyo ng problema sa likod. Pinapahirapan po kayo financially, and kahit anong kayod ninyo kuminsan po, no? So, ito po yung nakikita ako. So, may mga project kayong gustong gagawin. Well, kung hindi natin i-focus sa ibang tao, makikita ko talaga dito na kayo po mismo po ang parang nahihirapan. Kasi po, ang pinaplano po ninyo is hindi po kasi, kumaga nagplano kayo rin po ang nagsabi, ay, wag na, no? Ganito ngaya, mahirap ngaya pala. Pag nagbago kasi ang buhay po natin, talaga pong bakbakan ka po ng sobrang mga pagsubok. Kung gusto mo talaga mabago ang buhay mo, no? And ang mga pagsubok na yan, huwag kayong matakot dyan, no? It's just only pagsubok. Sorry po. Pagsubok lang yan. Ako, dami ko ng pagsubok. Kuminsan nga, masabi ko, ba't ganito ang mga tao? Sorry po. Bakit ganito ang mga tao? Tinutulungan mo na, pagkatapos ngaya, sasaktan ka pa. But, I think it's part of the journey. Sa akin, parang sanay na po ako, although nabibigla ako kuminsan. And, ups and down, may nakita akong ups and down sa inyo guys, pero may nakita talaga po akong celebration. May baby po bang darating? And it's a good news para sa akin pag baby po ang darating. Kaya sabihin po natin sa ngayon wala kang pera, but it's okay. Nalulungkot ka, paano na lang po pag may baby ka, kasi may nakita din po ako ditong pagbubuntis, no? And sa akin, the child is always pag-asa, no? Para sa akin, bagong pag-asa. Pwede din na project po ito na gusto mong simulan. Matagal mo na itong inaasam, pero talaga pong paunti-unti po siyang mangyari. May may mga pagsubok, yes. Pero sa akin, triumphant po kayo, no? May nakita po akong biglaan pong pag-travel, pag-uwi, may pera po kayo. And talaga pong makaka-travel po kayo, no? Pagdating doon, pag sabihin po natin na nadidisappoint po kayo, it's okay. At least ngayon alam niyo na kung ano po yung anuhan ninyo pag-expect, no? So, mag-ano lang po ako guys, mag-close up lang ako, mag-follow up lang po ako kung ano po ang pwedeng makaano, no? 3 cards lang po kung ano po ang magiging resulta po. Ang sa akin is all, ako di ko naman talaga ito masasabi po na all negatives, no? Ang sa akin lang kasi, kung sakasakali man po ang pera ninyo, budget lang, wag na po kayong magalit. Kumbaga, wag na po kayong mairita. Kung budget lang po, at least meron. And then, sa susunod kasi, yung bagang magiging ka, instead po kasi na magalit ka, no, i-praise mo. Kahit sabihin po natin na kailangan mo ng 100, pero 50 lang ang pera mo, i-praise mo po yun. And then, i-ano mo ba, parang, kumbaga sa akin,
yung be grateful po. Kasi ang pera naman, kahit sa 50 na yan, may pera po kayo. Isipin mo lang po kasi mag threefold yun. Threefold, fourfold, tapos mas marami pa. Kapag inisip mo po ako na salamat po at may grasya po ako din, isipin mo po na marami ang pera mo. Huwag mo kasing isipin na 50 lang pera mo. Usually, kailangan mo ng 100. At least po, ang kailangan mo na ngayon, 50. It's okay. Be grateful. Yun lang po ang masasabi ko, guys, no? Pag mang pera mo, kasi dito nga, di ba, kailangan mo po ng magtipid. Ito po yung ini-expect mo na pag-uwi mo, parang kulang pala ang pera mo, no? And, at least, mauubos na naman yan, kasi ang mga bata, hingi dito, hingi doon, and magagalit ka, no? Ang resulta po dyan, parang may inis ka, magagalit ka. Wag na. Ang ibig kong sabihin, pag may pera tayo, kahit gaano pa kaplit, i-bless mo. I-bless mo siya isipin mo na marami-rami. Hindi naman actually importante ko yun, kundi ang importante is yung feelings mo. I-feelings mo. I-bless mo siya. Huwag mo i-bless siya na 50 lang. I-bless mo siya. In a way, magdoble-doble siya. Mantakin mo, ganyan nakakapal na 50. Bilangin mo kung magkano na. Di ba? Di kayo dublihin mo, paramihin mo, no? So, ang galing niyo sa cellphone, mag-zoom in, lalo na pag may gusto kayong tingnan. Pag gusto niyo tingnan po, na yung 50 mo, magdodoble, so, i-zoom in mo, dapat damihan mo, lakihan mo. Di ba? So, ang mundo po natin is just only, yun yung tinatawag po natin, quantum mechanic, quantum leap. Huwag mong isipin ang pera mo 50. Ang isipan mo 50,000. Lagyan mo ng maraming 00. Sabi mo ako, nagyayabang ako. No. Kasi kung i-feel mo talaga na ang pera mo is 5,000 instead of 500, instead na 50, isipin mo 500, meron akong 500, meron pa akong 5,000. Kaloka ka, madam? No, hindi mo alam, ang pera mong 500, nagiging 5,000, ang 5,000 nagiging 50,000. Hindi mo alam, yung 5,000 nagiging 500,000. Di po ba? Ganun lang ang mundo natin, times 2. Depende sa kaano po kabilis ang utak mong matuto. Alright, so, ganun guys, maraming salamat po sa inyo, and sa lahat po ng advance happy birthday po sa lahat po ng Cancer po, guys. Bye-bye. Love you po. Love you.